What's up mga kaaral? This is Christian Channel at welcome back to my channel. At kung bago ka pa lang sa channel na ito, don't forget to click the subscribe button and hit the notification bell para updated ka sa mga bago kong uploads. Ngayong araw ay tatalakayin natin ay ang kasaysayan ng Imperyong Kahariang Pagan. Ito ay mas papagandahin pa natin at gagawin nating chika-rich history. Ang bida natin ngayon ay ang Imperyong Pagan. At clarification lang hindi sila Pagan na bad influence. Ang Pagan o Pagan ang pangalan nila. Sila ang OG at kauna-unahang Martionite sa Myanmar na dating Burma. Namayagpan sila ng 19th to 13th century. Ganun katagal. Kung ang relationship nyo, 3 months lang, sila centuries ang itinagal. Kilala rin sila bilang Lord of 2,000 temples at sentro ng Theravada Buddhism sa Southeast Asia. Dumako naman tayo kung paano sila nabuo. Nagsimula sila bilang simpleng bayan noong 849 CE. Pero noong 1044 CE, nung umupo si Haring Anawrahta, glow up! Pinag-isa niya ang mga tribo gamit ang Theravada Buddhism at pinalakas ang kalakalan. Instant power couple ang relihiyon at ekonomiya. Sino-sino ang kanilang mga pinuno at kultura? Kilalanin ang mga MVP ng Pagan Empire. Unang-una sa listahan, si Haring Anawrahta, ang ama ng imperyo na nagpalaganap ng Buddhism. Pangalawa, Haring Kensita, ang Haring Ginto na namuna sa kanilang Golden Age. Ang pangatlo, si Haring Alangsitu, ang Haring Builder na mahilig magtayo ng structures, sistema at kultura. Ang monarkiya ang pamamahala kung saan ang hari ang tinuturing na badan. Ano ang motto nila? Build temples for good karma. Naniniwala silang guaranteed ang magandang buhay sa susunod na reincarnation kapag nagpatayo ka ng templo. Sana all, di ba? Ano naman ang mga ambag nila? Unang-una ang arkitektura. Nakatayo sila ng mahigit 2,000 temples at pagoda sa loob ng 250 years. For example, Ananda Temple. Ang kanilang panitikan ay ang unang gumamit ng Burmese script o alpabeto. Ang kanilang reliyon na ginawa nilang pangunahing reliyon sa reliyon ng Theravada. Ano naman kaya ang mga ambag nila? Arkitektura. Nakatayo sila ng mahigit 2,000 temples at pagoda sa loob ng 250 years. For example, ang Ananda Temple. Ang panitikan ang unang gumamit ng Burmese script o alpabeto. Ang kanilang reliyon, ginawa nilang pangunahing reliyon sa reliyon ang Theravada Buddhism. Pero katulad din to ng paborito mong K-drama. May sad ending din to. Noong 1287 CE, bakit nga ba sila bumagsak? Unang-una sa lahat, ang pagsalakay ng mga Mongol. Pumasok ang hukbo ni Kublai Khan at sinira ang mga templo. Pangalawa, naubos ang kaban ng bayan. Over budget sa pagpapatayo ng napakaraming templo. Pangatlo, ang pagbabago-bago ng klima. Nagkaroon sila ng malubhang tagtuyot na sumira sa kanilang agrikultura. Dahil dito, nagkahiwa-hiwalay ang Myanmar sa maliliit na kaharian. Ano nga ba ang kahalagahan ng kanilang pamana? Kahit wala na ang imperyo, buhay na buhay pa rin ang pamana nila. Ang Pagan ay isa ng UNESCO World Heritage Site at sikat sa tourist hot air balloon rides. Higit sa lahat, sila ang naging pundasyon ng wika, kultura at paniniwala ng Myanmar ngayon. And that's it for our quick lesson natin. Pakishare ko sa classmate yung bagong tuloy sa MP class para makapasa naman siya. Lagi niyong tandaan, ang hindi marunong lumingon sa pinanggalingan, mag-aaral ulit ng history next semester. Don't forget to like, comment, and subscribe. Bye-bye!